Magandang araw mga ka-farmers. So, nandito na naman tayo sa ating area ng kamatis natin. So, last update po natin ng ating kamatis mga ka-farmers is last 4 days. So, by the way, sa mga hindi pa nagkapag-subscribe sa aking YouTube channel, pwede kayong mag-subscribe guys. Huwag kayong maghiya. Farmer Montijo Vlog, hanapin nyo lang sa YouTube. Okay mga ka-farmers, nandito tayo ngayon sa area ng aming kamatis na 1,700 hills, but not totally 1,700 hills kasi mayroong pangungulot mga farmer, so hindi natin binibilang yung hindi makapagbigay ng bunga, pero at least nakapagbulaklak siguro, tingnan natin mamaya. So sa ngayon mga farmers, nandito tayo, update na naman tayo sa ating kamatis, sorry po. Sa kamatis mga farmers, makikita nyo naman ngayon na nagbubulaklak na ng ating kamatis. So siguro naman yung pagod natin na ginagawa sa ating kamatis just to survive, para makapagbigay sila ng bunga, parang mas lalo tayong na-encourage na hindi tayo mapagod sa pag-alaga sa ating tanim na kamatis. So ano ba yung mga ginagawa natin mga ka-farmers upang mapunta sa ganitong setup ang ating kamatis? So simple lang po, every 4 days nagspray tayo ng foliar at saka insecticide. Na-practice kasi sa amin dito mga farmers na every 4 days kailangan namin talaga mag-spray ng insecticide, lalo na po hindi maganda yung panahon. Kasi the number one na problema namin dito sa magkakamatis dito sa Cebu mga farmers, not totally whole Cebu mga farmers, but mayroong mga area na grabe talaga ang pangungulot. So hindi pa nakapagbigay ng bunga yung kamatis nila, ay talagang halos lahat ng dahon ay nangungulot na. So sa ngayon mga farmers, meron akong nakikita na observe sa aking kamatis na hindi lang to masyadong may kalakihan, pero at least na-try natin magsubok magtanim ng kamatis sa pamagitan ng paraan ng plastic mulching. So before tinamnan natin ito ng ampalaya, tapos pagkamatay ng ampalaya tinamnan natin ng sitaw, then sa ngayon ay kamatis na naman yung itinanim natin. So dito tayo sa kamatis na medyo may pangungulot. Yan, nangungulot. So sa kanyang pangungulot mga farmers, maganda naman yung mga unang dahon nila, ngunit pagdating sa flowering stage ay medyo nagiba na yung figure ng dahon nila. Pero ang napakaganda na lang dito mga farmers is nagbibigay siya ng bulaklak. So ang gawin mo lang dito is kailangan mo talagang i-survive yung bulaklak upang ito po ay magiging resulta nito ay magiging bunga. Tulad na lamang nito mga farmers, kailangan you have to prevent na hindi ma-abort yung mga bulaklak. So ano bang mga gagawin mo pang hindi ito ma-abort? So siyempre, bigay ka ng foliar, insecticide at saka fungicide na backup sa dahon mga farmers. So makikita nyo dito naman, meron namang talagang bulaklak. So halos bawat puno ay nagbibigay na ng bulaklak mga ka-farmers. Dito so makikita nyo, mayroon siyang pangungulot. Pero hindi ko talaga mga farmers kung ito ba talaga ay pangungulot na, or siguro pangungulot talaga ito mga ka-farmers, pero bigla namang na stretch yung dahon niya, hindi talaga siya nagiging kulot talaga, parang bukad ang dahon niya ba. So meron siya talagang bulak naman. So gagawin natin, alagaan natin yung pagbubulaklak nila para humantong sa bunga mga ka-farmers. So makita nyo dito, next is meron talaga siyang mga bulaklak. So halos ng bawat puno mga farmers ay nasa fruiting stage na, flowering stage. So every 4 days nag-spray tayo ng foliar, insecticide at saka fungicide. So sa kabilang part mga farmers, the same pa rin. Yan, itong kamatis natin. Yan. So hanggang doon mga farmers, uniform yung ating tanim. So ito na lang po sa ngayon mga farmers. Basta gagawin natin sa ating kamatis is consistent po ating pag-spray every 4 days ng foliar, insecticide at saka fungicide
So wala po tayong ibang gagawin mga farmers. Palagi po tayong nagsispray every 4 days. Yun na lang po. Okay.